Truly, God, you are so amazing, God. We give you praise, Lord. We give you honor. We give you thanks, O God, for all of thine faithfulness, for all of thine loving kindness, and your mercy that endures forever. Lumalapit po kami, O Diyos, sa inyo, nagpapakumbabang lubos, humingi po, O God, ng kapatawaran sa anumang kasalanan na nakikita nyo sa buhay namin, mga kasalanang ginawa, naisip, mga sinalita, sinadyang bagay man o hindi. Lord, cleanse us with your holy blood. And today, Lord, angkinin namin ang pangako ninyo that once we confess our sin, you are so faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Lord, salamat. Idamit niyo po sa amin ang damit ni katwiran ngayon at hiniling ko, Father Heart God, na ang iyong presensya ang magmanifest sa aming kalagitnaan. Ikaw ang maluwalhati ng bawat anak mo, bawat lalaki at babae, bawat matanda na inuna ang iyong karya na tayong katwiran. Huwag niyong hayaan, O Diyos, na kami po ay matatapos sa worship service ngayon pong araw na linggong ito na hindi ka naluwalhati. Salamat po, Panginoon. Protect all our brethren who are still on their way here. Bring them here, God, safe and sound. Salamat po. At ganun din, bless all our worship services and JA1 nationwide and worldwide. Thank you, God. We give you honor and we give you thanks. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. The Bible says in the book of Luke chapter 4, verse 18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? J1 Culture, sabay-sabay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. J1 Culture. Good morning. Lahat po ba excited ngayon? Praise God. At sa oras na to, bago ako mag-preach, ay narito po ang ating pong kapatid na nami-mention ko sa inyo noon kung paano siya nakaranas ng miracles. Siya po yung binibigkas ko sa inyo na si Sister Maricel Ramirez from UK. Nandito po silang mag-anak. Tumayo nga po muna kayong mag-anak. Kasama si Brother Ronald at ang kanyang pong dalawang anak at ang kanyang pong mami. Praise God. At ngayon ay personal nyo naman po siyang maririnig how God blessed this woman. Okay? So, pahingin ang microphone please. Pahingin ang microphone. Okay? At ating pong marinig ang napakaganda po niyang patotoo. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na biopsy at pagkatapos noon ay halika dito anak. Yan. Ito po, Sister Maricel. Palapakan natin ng Lord sa kanyang buhay. Okay? Maricel Ramirez, pero sila po ay sa Pilipinas, dito sa Batangas, ay Tagalubo sila. So, Sister Maricel, narinig na ang pangalan mo dito at naipahayag ko na rin ito sa mismong sa YouTube
At gusto ko na marinig ng buong kongregasyon ngayon at lahat ng nanonood ngayon sa buong mundo about your testimony, how God bless you. Welcome sa Batangas. Okay, Sir Maricel, go ahead. Magpapala pong umaga po sa ating lahat. Ako po'y kanina po'y naputo sa ako po ni Bishop, kaya ako medyo kinabahan kanina. Go ahead. So, ako po'y from Nagtaluntong, Lubo, Batangas. From JA1 London po kami. So, ako po yun nga po yung sinasabi po ni Bishop na ako po yung tinetestin po din niya nung 25th anniversary po hanggang 26th anniversary. So ngayon naman po, ako na po personal na ang magtetestimony sa inyo pong harapan. So naririto po ako para ipahayag ang kabutihan po ng ating Lord. So noon po is October 2023 po, nagkaroon po ako ng lump sa aking po dito po sa left breast ko po. So nung una po is natakot ako na sabihin sa aking asawa. Kasi nga po, ang mother ko po is nagkaroon din nga po siya ng letter C po na sa suso po. So medyo natakot din po ako. So nung sinabi ko po sa kanya, nung November po, sabi po ng aking asawa, sige, pumunta ka na sa doktor, magpatingin ka na kung ano yan. So nung nagpatingin po ako sa clinic, sabi po ng clinic, go, punta ka na kaagad sa hospital kasi kailangan na may gawin something to you sa your breast. So nung nagpunta po ako sa hospital, lahat po agad iginawa. Ultrasounds, biopsy, mammogram. So sabi nga po, nung ako'y naroon, sige, bumalik ka after 2 weeks. Kasi doon mo malalaman yung result. So ngayon naman po, kami mag-anniversary, nagkataon naman po, anniversary po sa JA1 London. So doon naman po si Bishop. So kami po ay may practice, Saturday yon. Sabi pa nga po ng aking mga kasamaan, ay huwag ka nang, kasi ako po'y ushering doon. Sabi, huwag na daw po ako makipagkuhan kasi baka daw po sumakit yung aking ito pong breast. Sabi ko, hindi, mabuti ang Lord, kaya ko ito. So, nung anniversary po, di kinabukasan po kasi nabiopsy po ako, Thursday night, Thursday, Friday, Saturday, kami po yung practice. Tapos Sunday po, the anniversary na po namin. So, sabi ko po nung bago po ako mag-church, nung ako po'y naliligo, sabi ko po, ako po'y malakas po yung aking pananampalataya, yung positive thinking ko po, na ako po'y gagaling. Sabi ko, ano man yung buko na nararanasan ko dito sa aking breast, ito'y mawawala. Yun po yung lagi kong sinasabi po, kahit pa po ako napunta ng hospital. So, noon po wala po. Ang team po namin noon is Amazing Victory. So, nung nag-anniversary nga po kami, so wala, kanta lang po ako. Basta lagi po kinakapay, ito'y mawawala, ganyan. So, kapag katapos po nung anniversary, gabi na po kami natapos, ang sabi po ng aking asawa, magpa-pray ka kay Bishop. Di ako medyo nahiya pa po, sabi ko, Bishop, pray naman po ako. Sabi, ay, ano ipag-pray ko sa'yo? Sabi po ni Bishop, sabi ko, ay, ito po kasi, ako po'y kababayopsy lang, no isang araw po. Ang sabi po agad ni Bishop, ay, may iniinom kang gamot. Sabi ko, wala po, kasi wala naman pa pong reseta. So, nung pong, di nga po, nagpa-pray po. So, nung pinagpe-pray po ako ni Bishop, gumaganyan, nakaramdam po kasi, ako nung init po, yung gano'n, sabi ko, ano yun, naramdaman kong gano'n. Sabi ko po kay Bishop, sa sarili ko. So, kami po yung umalis. Kami po yung napunta ng bahay. So, hindi ko na po siya, kasi sobrang pagod na po. Anong umaga po, usually po, talagang kinakapa ko po siya kung ano po ba yun. So, pag gising ko po, sabi ko, ay, bakit wala? So, ganun po agad naisip ko, bakit wala? Ay, ang laki-laki nun. Sabi ko po, hindi pa po agad ako maniwala nun. Kasi sabi ko, kasi ang laki po siya, which is yung po, ang po doon is 6 centimeter, which is kasi laki po siya ng itlog. Kung nakikita po yung itlog niya, nakakapa ko po yun sa aking dede. Sabi ko, ay, sinabi ko po doon sa aking asawa, sabi ko, mahal, wala na yung bukol. Sabi ko, it's so amazing. Sabi ko ganyan. So, pabalik-baliktad pa rin po ako. Sabi ko, hindi ko talaga makakon po na napakabuti po ng Lord. Alam niyo po ba yun na noon ko lang po naranasan yung ganyang miracle. So, ngayon po, sabi po, is 2 weeks pa po yung aking result. So, wala nga pininom. Tapos, nung ako pinagpunta sa doktor na after ng 2 weeks po, yun po, sabi po, di ako nagpunta po doon, sabi, yung chinek po ito, sabi po, ay bakit nawala? Sabi ko nga, oo nga po, after 3 days pa nga po, yung pong wala na po, kasi tinignan, ay, sabi po,
ang laki nun sabi niya, 6 centimeter, yung laki po nung bukol ko po. Sabi niya, kung mawawala man yun, is hindi ganun kabilis. At saka wala pa po kasi akong iniinom na gamot. Yun po yun wala pa po ako iniinom. Bakit po nawala? Sabi ko, napakabuti po na Lord. Sabi ko po, praise God, kasi si Lord po ang nagpagaling sa akin. Yun po ang sabi ko doon sa doktor. Sabi, napakabuti. Are you so blessed? Sabi ko, opo, I'm so blessed. So ngayon po sabi niya, sige, kasi hindi po agad maniwala yung doktor po na mawawala po yung aking bukol na ganong kabilis. So sabi po, sige, balik ka ulit after 1 month at i-check po ulit natin yan. So after 1 month naman po, bumalik po ulit ako. So chinek po ulit ang in ultrasound po, is wala na talaga pong makita. So sabi ko, praise God, sabi mo ganon. Sabi po ng doktor sa akin is, so, hindi, i-release na kita. You don't need to come back here because you are totally healed. Sabi, wala nang nakikita sa iyo kasi napaka-clear na niyan. So, yun po, sabi ko nga po, napakabuti po ng Lord. So, it's so amazing po. She's so powerful po. Talagang, kaya po mula noon, kung ako po yung nagsiserve sa Lord, mas lalo po ako nag-inis sa pagsiserve sa Lord sa atin. Kasi ganun po kabuti ang ating Panginoon. Tayo po yung magtiwala, tayo po yung sa Kanya, at kung ano man po yung ating kahilingan, yun po yung pagkakaloob sa atin. Kaya kung ano man po ang idinideclare ko po, kung ano man po yung na-receive ko, na miracle sa aking buhay, ito po yung Panginoon, ito po yung magpo-flow sa inyong lahat. Magpo-flow, ano man po, ano man ang inyong mga nararanasan, ano man na sakit, karamdaman, ano man yung bukol sa inyong katawan na hindi nagmula sa ating Panginoon, ito ay mawawala. Ito ay makakaroon din kayo ng miracle sa buhay po ninyo. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Praise God! Sandali lang. So, mula noon, hindi ka na bumalik sa doktor dahil hindi ka na pinababalik. Hindi na po. Hallelujah. Hindi na po. Brother Ronald, blessed na blessed ka at meron kang asawa na matindi ang kanyang pananampalataya. So after na prayer po yon, sabi nga niya, may naramdaman po siya na hindi niya may paliwanag. At praise God, hindi niya alam, ginamit ko po doon na prayer, laser beam power of the living God. Tinapatan ko lang ng anino ang kanya pong breast, kanino ng aking kamay, by the power of God in Jesus' name, she got healed. God bless you. To God be the glory. Amen. Praise God. Careful. All right. Sobra ang kapangyarihan ng ating Diyos. Next week, may magpapatotoo naman po uli na ito naman po ay dineclare po, sinabihan na ng doktor na siya magpapakemo, pero hindi po natuloy dahil po matindi rin ang kanyang panampalataya. Next week po naman siya magpapatotoo. All right? Praise the Lord. Palapakan na muli natin ating Diyos na buhay. Dito sa JA1 Church, dinideclare at pinapatunayan lang po natin sa buong mundo na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Hindi nakikita ang Diyos kasi siya ang may gawa ng langit at ang lupa. Ang Diyos ay hindi nakikita dahil siya ay espiritu. Pero siya'y nararamdaman, nararanasan ng bawat tao na nananampalataya sa Kanya. Kaya mga minamahal, napakarami na po mga miracles na ating narinig sa mga taong nanampalataya sa ating Diyos. Kaya sabi mo sa iyong katabi, manampalataya ka lang, ang himala ay iyong mararanasan. Amen? Sabi nga ni Sister Gloria Ponsalan, nandiyan ka ba, Sister Gloria Ponsalan? Sister Gloria, nasaan ka? Ayan, tumayo ka nga rin, kapatid. Ayan, alika nga rin dito. Ay, nagpatotoo na rin lang tayo eh. Ito po, sumalubong lang po sa akin dyan po sa gitna. At sabi niya, ipag-pray niyo po ako. Sabi niya, alika, Sister Gloria. O, dadaan ka lang sa iyong paghagbang. Ayan. Ito po si Sister Gloria Ponsalan ba kayo? Ponsalan. Nagpa-pray po siya sa akin dito at pagkatapos nun, sabi ko, nagmamadali naman po ako. Kaya sabi ko, tinutunaw ko lahat ng mga bukol sa leg mo kasi may problema siya sa leg. Ano yung sinasabi mong problema mo sa leg na pinag-pray ko? Yung 5 bukol dito. 5 o 5? 5. 5 bukol. Okay, sabi, sige. Anong nakapan ninyo yung 5 bukol?
At pagkatapos noon, nung pinag-pray ko kayo, after that, sabi ko, magpa-check up kayo uli. Ano nangyari? Sinabi ko po sa doktor, wala na po buko. Dahil pinagaling na po ako ng Diyos na buhay. Okay. Then, Hindi na ako bumalik. hindi ka na bumalik, pero wala ka ng bukol. Wala na ho. Nawala na. Ay, ganun lang. Ganun lang. Hindi na bumalik kasi wala na. Praise God. Ilang bukol ulit? 5 ho. 5. Ang ginamit ko lang po sa kanya, hinawakan ko lang po yung kanya pong leeg. Sabi ko, by the power of the Most High God, tinutunaw ko ang lahat ng bukol sa leeg in Jesus' name. At praise the Lord. Kinalingkuhan, nagpatotoo. Sabi niya, Bishop, wala na. Wala na. Ganun lang kasimple. Hallelujah. Ang Diyos ay buhay. Amen. The Lord bless you. Okay. Ingat kayo dyan. All right. Everybody say hallelujah. May ginagawa ang ating Diyos na buhay. Praise God. All right. Marami po mga testimonies talaga. Ngayon ang ating pong pag-uusapan about the kingdom, okay? For the kingdom of God. Para sa kaharian ng ating Diyos. Sino po dito na belong siya sa kingdom of God? Okay. Pag sinabi po natin kingdom of God, ito po ay patungkol sa kaharian ng Diyos amang sumasalangit. Ito'y patungkol sa kanyang kapangyarihan. Kaya pag-uusapan po natin dito ang priority of His kingdom, yung purpose of His kingdom, yung power of His kingdom, at saka yung the people of His kingdom. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil kailangan na maintindihan natin why you became a born-again Christian. Basahin po natin sandali ang book of Matthew, chapter 6 verse 33. Ang sabi niya, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog, unahin mo ang aking kaharian at ang aking katwiran, at lahat ng mga pangailangan mo ay idaragdag ko. Idaragdag ko. Okay? Now, sa akin pong panimula, gusto ko lamang po na magkwento sa inyo. Okay? Ang kwento pong ito ay patungkol sa isa pong magsasaka na inuupahan lamang niya ang bukirin na yon, kung ang tawagin ay arriendo. Okay? So, ang bukid na yon ay kanya pong inaararo. Sa kanya pong pagbubungkal, bigla siyang may natamaan na matigas na bagay. Kaya ito'y kanya pong hinukay. Nung nahukay niya ito, nagulat siya. Isa pong malaking baol, at nung ito'y kanyang binuksan, ginto at mga mamahaling brilyante. Tumingin at lumingon sa kanyang likod at kung saan-saan man, at ito ay kanya muling tinabunan. At gumawa siya ng paraan na ito ay kanya pong makuha. Pero inisip niya, paano ko ito makukuha? Makikita ko ng mga kapitbahay ko. At saka isa pa, kukunin ito ng may-ari ng lupa kasi hindi ko pag-aari ang lupa, aryendo ko lang to. Kaya't nag-isip siya, mahirap lang siya. Kailangan kong mabili to, sabi niya, para mayroon akong authority na kunin ang kayamanan ito. So nag-isip siya ng mabuti, hindi niya sinasabi sa kanyang mga anak. Ang sabi niya, alam ko na, lahat ng mayroon ako, ibebenta ko. Lahat ng ari-arian ko, ibebenta ko. So, nagsimula siya magbenta. Tinatanong siya, bakit mo ginagawa yon? Wala lang. Kailangan ko lang. To cut the story short, nung nabenta niya to, kinausap niya ang may-ari ng lupa. Ang sabi ng may-ari ng lupa, kung bibilin mo yan, may pera ka ba? Opo. Sigurado ka? Opo.
Sige, ibibigay ko sa iyo. Bilhin mo, cash. So ito ay kanya pong nabayaran. Nung nabayaran niya ito, sabi ng mga tao, may lupa ka nga, pero wala ka namang bahay. Alam nyo, nagulat na lamang ang marami, pati na yung kanyang mga anak, nung nakuha niya yung lupa na mayroon pong matinding kayamanan. Nagulat ang buong community nung ito ay nakapagpatayo ng mas malaki pang bahay kaysa may-ari ng lupa na kanyang binilhan. At ang sabi nila, ano nangyari? Hindi na rin siya nagkwento, basta't ang alam ko, pinayaman ako ng Diyos sapagkat ito na ang nakikita ninyo. Ang sabi ng kanyang asawa at ang kanyang mga anak, grabe ang iyong sipag. At dahil sa iyong pananampalataya, nakamtan mo ang malaking lupa na mayroon pala itong matinding kayamanan. Alam niyo kung anong kwento ho nun? Nakalagay po sa Bible na kapag mayroon ka palang napakahalagang na-discover at ito'y alam mong napakahalaga sa iyo, handa mong ibenta, alisin ang mga bagay na kung saan mahalaga din sa iyo dahil alam mo mas mapapalitan pa ng mas mahalaga pang bagay. Sa Bible, makikita po ninyo doon sa aklat ng Matthew chapter 13 verse 44, yung hidden treasure. Kinuha ito ng isang tao dahil para sa kanya mas mahalaga yon kaysa anumang mga bagay. Ang tanong ko ngayon sa inyo, kung kayo yung nakakita ng treasure na yon, gagayahin nyo din po ba yung isang mahirap na tao na biglang yumaman? Mahalaga ba sa inyo ang kayamanan? Yes or no? Parang konti lang ang kausap ko dito. Mahalaga ba sa inyo ang kayamanan? Mahalaga ba sa inyo ang na-discover ninyo na higit pa sa kayamanan? Alam niyo po ba? Ang langit at ang lupa, pwede po mawala. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon na tunay na kayamanan, yan ay ang buhay na walang hanggan na inyong na-discover. Alam nyo, ang ultimate purpose of our Christian life is not just personal blessing, but to live for His kingdom. Sino po dito ang alam niyang tagalangit na siya? Sino po ang nagsasabi dito na 100% sa langit ang kanyang punta? At gumanon ako, ibig sabihin, itaas niyo ang inyong kamay. Sino po dito ang tagalangit na? Very good. Alam niyo po ba na ang mismong kaharian ng langit na pupuntahan mo ay hindi kayang bayaran ng ginto at pilak? Dahil ang sabi ng Book of Mark, chapter 8, verse 36 up to 37, anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong kayamanan ng sanlibutan kung ang kanyang kaisa-isang kaluluwa ay mapapahamak. Mayroon pa bang makahihigit o nakakahigit sa kanyang kaluluwa? Mga minamahal, dito niyo makikita na ang Diyos nagsalita na mas mahalaga ang kaluluwa at buhay na isang tao kaysa ng kayamanan. Why? Ang kayamanan ay kayamanan lang na useless din kung walang gagamit nito. Ano man ang ganda ng inyong tahanan, kung hindi ka rin naman titira, useless ang tahanan. Ano man din dami ng iyong alahas, na wala rin naman itong ikangay humihipo sa kanya at nagsusuot sa kanya, useless din po yun. Ano man bilyon, trilyon na mayroon po tayo,
yun din po ay walang halaga kung yan po ay hindi po napapakinabangan. Kaya ang sabi ko, ang ultimate purpose of our Christian life is not just personal blessing, but to live for His kingdom. Kaya kung kayo po ay na-born again, nagkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, ang buhay po natin ay para sa kaharian ng ating Diyos na buhay. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Si Jesus became preaching the kingdom of God. He came to preach the kingdom of God. Siya ngayon ang pinipreach natin. He became our mission nowadays. Siya ngayon ang pinag-uusapan. He became the talk of the town. Why? Because Jesus came to preach about the kingdom of God. Sabi na Matthew chapter 4 verse 17. So, He called His disciple to proclaim it as well. Kaya nung tinawag niya ang kanyang mga disciples, as I preach the kingdom of God, sabi ng Lord, go and preach the kingdom of God. Tandaan niyo muli ha, kingdom of God. Hindi po kingdom of Saudi Arabia. Hindi po ang kingdom of America o kingdom of UK. No. It's about the kingdom of heaven. Why? To live for His kingdom means to prioritize God's will. Kaya kapag ang tao ay naintindihan niya ang kanyang kaligtasan at gusto niyang mabuhay para sa kapurihan ng Diyos, gawin mo ang kanyang kalooban. Why? It is because His reign and His purpose above our own. Lahat ng mayroon po tayo sa Diyos galing. Buhay mo sa Diyos galing. Lahat ng mayroon ka sa Diyos galing. Therefore, ang anumang mayroon ka, gamitin mo para sa kapurihan ng ating Panginoon. Question: are you in love with God? Kung in love ka kay Lord, priority mo siya. Siya ang mismong priorities ng buhay mo. So, number one, the priority of His kingdom. Bakit? Okay, pag sinabi natin priority of His kingdom, ang pagpapahalaga sa kanyang kaharian ang ibig sabihin sa Tagalog. Binibigyan niyo po ba ng halaga ang relasyon ninyo sa Diyos? At konti lang sumagot. Binibigyan niyo po ba ng halaga ang inyong relasyon sa Diyos? Binibigyan niyo din po ba ng napakataas na halaga na ikaw ay tawagin na anak ng Diyos? Now, yung tawagin ka lang na anak ng Diyos, yan po ay pribileyo. Kaya ang sabi ng book of Matthew 6 verse 10, your kingdom come. Naalala niyo po yung nagturo si Jesus Christ ng panalangin? Ganito kayo manalangin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Anong ibig sabihin po nito? Maghari ka. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang iyong ngalan, mapasa amin ang iyong kaharian. Ibig sabihin ng mapasa amin, Lord, bumaba ang iyong kaharian sa amin. Okay, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kaya po tayo nananalangin ng ganyan dahil meron na tayong relasyon sa Diyos. Walang karapatan manalangin ang sino man tao ng Ama namin sumasalangit ka kung wala siyang relasyon sa Diyos amang sumasalangit. Bakit? Anong sabi niya muli? Ganito kayo manalangin, Ama namin. Meaning to say, tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, naging anak ka na ng Diyos, John chapter 1 verse 12, kaya ikaw ngayon ay nakakatawag sa Kanya ng Ama ko. Ano man nakalagay sa John chapter 1 verse 12? Ang sabi niya ay ganito, ang lahat
ng nananalig sa Kanya at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Okay? Kaya nung ikay naging anak ng Diyos, ano ang tawag mo ngayon sa Kanya? Ama. Okay. Dahil doon, itinuro ni Jesucristo kung paano ka manalangin sa Kanya, therefore, mamuhay ka ayon sa gusto ng iyong hari. Kaya nga, living for His kingdom means aligning our desires and plans to God's will. Kung gusto mong mamuhay sa Kanyang kaharian, ibig sabihin nun, i-align mo, ituwid mo ang iyong pinakananasa at mga plano sa kalooban ng ating Diyos. Example po nito, doon sa Luke 22 verse 42, nung si Jesus Christ ay lumuhod, nag-pray, sabi niya, pwede po ba? Baka maaring ilayon muna sa akin ang kopang ito, ibig sabihin yung siya magdudusa, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Yun pala yun. Lord, ang kalooban mo ang mangyari, not my will. Kung paano si Jesus ay nag-pray ng gano'n, not my will, but let your will be done, gano'n din tayong lahat na ampon ng ating Diyos. Lagi din nating sabihin yun, Lord, hindi yung gusto ko ang mangyari, yung gusto mo lang ang mangyari. That's why we call it the priority of His kingdom. Siya ang priorities ng buhay natin. Dahil siya ang nagbibigay ng buhay sa iyo. Dahil siya ang nagpo-provide ng pangangailangan mo. Dahil siya ang nagbibigay ng buhay ng hininga mo. Na at siya ang magdadala sa iyo sa tunay na kaharian niya sa takdang panahon. That's why, let your will be done. Priorities ang ating Diyos. So, paano natin i-apply ito? Simple lang. Seek God's will first. Unahin mo muna ang kalooban ng Diyos. In every decision, maging sa family mo, in every decision, maging sa trabaho mo, maging sa ministry mo, unahin mo siya. Kaya lagi mo sasabihin, Lord, not my will, but let your will be done. Alam niyo ba kung bakit nababanggit natin yung not my will, but let your will be done? Kasi meron kang gusto. Nasusunod niyo pa ba ako dito? Meron ka kasing gusto. At gustong-gusto mo. Na alam mo na masasatisfied yung sarili mo. Pero hindi pala yun. Lord, gusto ko po ito, pero hindi ang gusto ko ang mangyari. Gusto ko lang, mangyari lang yung kalooban mo. At kapag yun ang nangyari, perfect lagi ang magiging buhay natin at mga decision natin at mga blessings natin. So that's the number one. The purpose, the priority of His kingdom. Sino po ditong in love kay Lord? Sinong pinaprioritize niya si Lord? Tulad po nito. Every Sunday, you are seeking first God's kingdom. Tapos, mayroon ka pang life group. Meron ka pang prayer every day. At maging laman ang isip mo, pagkagising mo pa naman, nag-good morning ka na. At luluhod ka na, magpipray ka na, at sinasabi mo, Lord, hindi ang gusto ko ang mangyari ngayon pong buong maghapong ito, gusto ko lang mangyari yung gusto mo lang, Panginoon. Direct my path straight. That it means by the priority of His kingdom.
Sige, give glory to the living God. Priority. Sino yung muli kay Lord? Sinong priority niya si Lord? Tandaan mo ha, ang kaaway lagi ni Lord ay ang business mo, ay ang negosyo mo, ang kapirahan mo, o kaya'y mga mahal mo sa buhay. Why? Yan ang mga pwede maging katunggali ng Diyos sa buhay mo. Pero please don't misinterpret me. Mahalaga lahat yan. Pero kung napipigilan ka ng pagmamahal mo sa Diyos dahil nila, at mas nauuna mo sila, teka, at baka mas mahal mo pa sila, mas mahal na mahal mo yung pera mo, mas mahal na mahal mo ang negosyo mo, mas mahal na mahal mo yung anak mo, yung magulang mo. Anong sabi ni Lord? He is a jealous God. Siya ang mahalin mong todong-todo dahil lahat ng yan ay pwedeng mawala, pero ang Diyos ay mananatili magpakailan-kailanman. See it again, priority for His kingdom. Seek God's will. Okay? Number 2, the purpose of His kingdom. Ano bang purpose ng kaharian ng Diyos? Ang layunin ng kanyang kaharian. Romans chapter 14, verse 17. Romans 14, verse 17 says, "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit." Yan ang mismong purpose of God's kingdom. Magkaroon ka ng righteousness, magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng kagalakan. Hindi raw po yung puro kainan. Hindi lang puro lamang kasiyahan sa labas, but of righteousness. Are you living in righteousness? That's the kingdom of God. Okay? Are you living in peace? Punong-puno ka ng kapayapaan because you belong to the kingdom of God. Do you have the joy? Praise God. Lahat ng yan ay makakamtan mo dahil nasa sayo ang banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. So God's kingdom is about spiritual transformation. Pag pinag-usapan na po natin ng God's kingdom, it's all about spiritual transformation. Makinig. Ang tao na sinasabi niyang siya sa Diyos na wala pong nagbabago sa kanyang dating ugali, masamang ugali, hindi po na-transform ang kanyang buhay. Sabi natin muli, transformation. Ito yung spiritual na pagbabago. Not earthly gain. Kapag nabago, listen carefully, kapag nabago ang buhay mo, yan ang patutuo mo. Na ang Diyos ay nasa sayo. Pero ang tao na nagsasabing siya sa Diyos na wala pa rin pong pagbabago ang kanyang buhay, siya lang po ay maka-Diyos. Makinig, iba ang maka-Diyos sa siya'y belong sa Diyos. Religious but not righteous. Sincere but sincerely wrong. Kaya God's kingdom is about spiritual transformation. Nagbabago, kaya ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Siya pawang bago na. Alam niyo, ang ikinatutuwa ko sa Lord, kahapon ay August 16. Do you not know na noong 1981, August 16, doon ako nakakilala sa Panginoon. Doon ako na born again. Kaya ngayon ay 44 years na po akong born again. Nag-birthday ako kahapon, spiritual birthday.
Binago niya ang buhay ko na isang drug user. Isang sugarol. Isang maglalasing. At manginginom. Yung bang typical na gawain ng isang taong walang Diyos. Pero nung tinanggap ko si Lord sa buhay ko, naintindihan ko ngayon na I became a child of God and I belong to the kingdom of God. Kaya nagkaroon ng transformation. I am not a perfect person. Pero ang nakita ko, ang Diyos pala ang pwede lamang magbago ng buhay mo at mag-align ng destination mo as you fully submit yourself to His will. That's the purpose of His kingdom. Kaya nung naborn again kayo, naging kaanib kayo sa Kanyang kaharian, nagsimulang magbago na ang buhay mo. So, it brings righteousness, right standing with God. Meron kang peace, meron kang shalom, and joy, meron kang fruit of the Holy Spirit. Ito yung dala-dala ng purpose ng kingdom of God. Ito yung dala-dala ng kingdom of God. Ito yung purpose niya. Ginagawa kanyang matuwid. Kaya nga right standing with God, ang ibig sabihin na righteousness. Peace, may kapayapaan ka. Sino may kapayapaan dito? See? Hindi tayo nagugulumihanan. Alam natin, ano man ang mangyari, mag-rapture man, we belong to His kingdom. Kasama tayo sa rapture of the church. Meron tayong joy palagi. Minsan, ang ulam, tuyo, kamatis, ang sarap kaya nun. Huwag ka na magrereklamo. Ang malaga, may ulam ka. May tuyo. May daing. Daing na nga, daing ka pa ng daing. Alam nyo ba na mas mahal pa ngayon ang daing kaysa ng sariwang isda? Sosyal ka pag ikay nakadaing. Alam nyo ba yun? Yes. So guys, gusto ko malaman ninyo na ang purpose ng Diyos sa Kanya pong kaharian, lahat ng tao na mapapasama dito, mapuno ng kapayapaan at ng kagalakan. That is the fruit of the Holy Spirit. Naalala ko tuloy, Philippians chapter 1 verse 21 si Apostle Paul. Ano sabi ni Apostle Paul? For me to live in Christ and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Why? Dahil alam mo sa buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos, ikaw ay walang agam-agam na sa buhay. Nagkaintindihan tayo? So, evaluate din ninyo mga sarili. Am I living for temporary success or eternal impact? Ako ba'y nabubuhay na panandalian lamang mga na tagumpay? O ito ay eternal? Guys, pag ikaw ay isang tunay na born-again Christian, it's all about eternal impact. Yung pagbabago ng Diyos sa buhay mo, nagiging influencer ka sa mga tao na nadirimlan, nagkakaroon din sila ng magandang buhay. That's why, please, i-evaluate niyo mga sarili niyo. Do you belong to God's kingdom? Please evaluate it. Number 3, the power of His kingdom
Ano bang kapangyarihan ng kanyang kaharian? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 20, listen carefully, "For the kingdom of God is not in word, but in power." Ito yan. Nung ikay na born again, you became part of the kingdom of God. Tumanggap ka ng kapangyarihan. Hindi ordinaryong kaharian ang iyong sinamahan, kundi kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, which has power. At ang power na ibinigay ng Diyos sa bawat kabilang dito ay power to live in victory and power even to heal sickness and diseases. Na tulad po ni Sister Maricel, ginamit ako ng Diyos para iunat lang aking kamay at tamaan ng anino ng kamay ko ang kanya pong breast na may bukol. Instantly, tinunaw ng ating Diyos na buhay. Everyone who belongs to God's kingdom, hindi ka ordinaryong tao. You have extraordinary power. Please, huwag niyong iisipin, si Bishop yun, sa mga pastor yun, kami, ordinaryo lang natin this. Who told you? Bawat born again ay may anointing because you belong to the kingdom of God. Hindi ka dapat nangangamba, hindi ka dapat nagdududa, kundi ikaw ay tumindig at sasabihin mo, I belong to God's kingdom, I am anointed, I am blessed by the Lord, the Holy Spirit is with me, so I will live in amazing victory. Shout hallelujah! Kaya hindi lamang po words of God ang pinag-usapan dito, kundi yan ay kapangyarihan. Gusto ko malaman mo, makinig kayong mabuti, ang salita ng Diyos ay punong-puno ng kapangyarihan. Tanungin niyo kung bakit. Lakas John chapter 1 verse 1. Ano sabi niya? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ng Diyos pala ay Diyos. Pagdating ng verse 2, He was with God from the very beginning. Pagdating ng verse 3, lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Kaya magsalita ka lang ng salita ng Diyos, may nangyayari. Kaya hindi tayo ordinaryong mamamayan. Sa tingin nila, ordinaryo ka, pero you have the Holy Spirit. You are anointed by God. Kaya please, use your anointing. Itaas ang kamay. Sabi mo, ang kamay na ito, sa pangalan ni Jesus, magpapagaling ng mga may sakit. Magiging blessing ito. In Jesus' name. And I am super blessed. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Now, kaya the kingdom is not just theory for demonstration of God's power. Hindi lamang po theory po yan, kundi through signs, wonders, and deliverance, God reveals His kingdom. Bakit? Ang sabi ng Bible sa Luke chapter 11, verse 20 to 21, ang sabi niya, if I cast out evils by the finger of God, no doubt the kingdom of God is there. Tagalogin ko, kung magpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos at ito'y nangangahulugan, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya tuwing magpipray ka, bumababa ang presensya ng Diyos na buhay. And that is the kingdom of God. Hallelujah! Kaya nga hindi papayag ang Diyos na hindi maluwalhati ang kanyang pangalan
pag tinawag mo siya. Come on, sample tayo. Sabihin natin, Lord! Lord Jesus! Bless me! Use me! Use my hand to heal the sick. In Jesus' name. Amen. Mangyayari ho yan. Grabe na to. Biro po ninyo, ang himala po, hindi po pinag-aaralan ho ito kusang dadating sa taong may pananampalataya. Woo! Hallelujah! Ang usapan lamang, manalig ka lamang, may mangyayari. Ngayon, ang sabi ng Hebrews 11 verse 6, huwag daw aasa na tatanggap ng pagpapala ang tao na hindi nananalig sa Kanya. Ano ang pinag-uusapan? Sabi natin ulit, pananalig. If you belong to the kingdom of God, i-conclude mo na sa puso at isipan mo, the Lord is with you and you will perform miracles in His name. Kaya nga, ako rin mismo, nagtataka, namamangha sa kapangyarihan ng Diyos. Saan ka nakita? Sugat? Nagnanaknak? Magpapapray? Tapos, ilihans po ninyo ako. Alam nga na mahawakan ko po yung nagnanaknak na sugat. Ang ganong ginawa ko lamang, dinaanan ko ng anino. In Jesus' name. Paglampas ng anino, tuyo. Ay di kay kamangha-mangha, ako mismo mong namamangha. Bakit? Hindi po pinag-aaralan ang paggawa ng milagro. Hindi po pinag-aaralan po ito. Ito ay kusang dadating sa taong may pananampalataya. Kaya sabi mo sa kaliwat kanan mo, huwag magdududa. Manalig ka at yan ay mangyayari. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, through signs, wonders, and miracles, God revealed His kingdom. Ang example po dyan, si Jesus ay pinagaling niya ang maraming may sakit at nagpalayas ng mga demonyo. Matthew 22 verse 28. Proving the kingdom has come. Kaya nga, nangangahulugan dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya dito, tuwing malaging nagbe-pray-over tayo, bumababa ang presensya ng Diyos, may milagro. Dumating ang kaharian ng Panginoon. Maski sa palengke, mag-pray-over po kayo. Maski sa kapitbahay nyo, ipag-pray-over nyo sila. Tandaan mo, sasamahan ka ng Diyos. Bakit? Pangako ng Lord. Matthew 28 verse 20, maski saan ka pumunta, sasamahan kita. Ang kasama mo'y hari ng mga hari. Panginoon na mga Panginoon. Meaning to say, powerful ang Diyos na sumama at sumasama sa iyo. So, pray for and expect God's supernatural power to manifest in your life and ministry. Pray and expect God's supernatural power to manifest in you. Kaya ako laging excited. Meron po nagpa-pray kahapon. Siya po ay uoperahan na. Dahil matagal na siya nagpapakemo. Sabi ko, ba't ngayon lang kayo pumunta dito? Lagi naman po kayong busy. Ako pa nasisi. Lagi naman akong busy, lagi naman akong wala. Di sabi ko, di sana i-areng mga pastor na are. Sabi ba naman, kayo ho ang gusto. Ano ba naman yan? Alam nyo, gusto ko na maintindihan ninyong lahat. Hindi si Bishop ang manggagamot. Si Jesucristo lang ang manggagamot. Gamitin mo lang kanyang pangalan.
Ay, nung pinag-pray ko na, nako, ang karga po niya ay ang isang taong namatay sa breast cancer. Ang tagal na sa kanya. Alam niyo mga minamahal, pwede ba lahat kayo sa susunod na seminar ng Advanced School of Deliverance, mag-seminar po kayo? Para sa gayon matulungan niyo ang mga pastor at matulungan niyo din ako na lahat-lahat tayo ay mag-minister at hindi lang kami nagmi-minister, napapagod lang kami. Tulong-tulong na lang tayo. Amen? Praise God. Kaya guys, use the anointing of God. That is the purpose of God's kingdom and the power of God's kingdom. At pang-apat, pinakahuli, malapit na matapos, the people of His kingdom. Sino po ang mamamayan ng kanyang kaharian? Sino kaya? Okay, basahin natin. Colossians 1 verse 13. For the kingdom, for He has rescued us from the power of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Ito na, para sabihin ko sa inyo na hindi lang po mga pastor at mga leaders ang belong to God's kingdom. Lahat ng na-born again, dati nasa kaharian tayo ng kadiliman. Tingnan nyo nakalagay dyan iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. So ang tao na hindi po naboborn again, nasa kingdom of darkness. At nung ikay na-born again, tinanggap mo si Jesus, inilipat kanya sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kaya sabihin natin, from darkness to light. Isa pa. Isa pa. Sabi mo sa katabi mo ngayon, you don't belong to the kingdom of darkness anymore. Hindi ka na kabilang sa kaharian ng kadiliman. Nung na-born again ka, nalipat ka na sa kaliwanagan. Shout hallelujah! Naalala ko ang isa pong kwento. Dito ako magtatapos. Mayroon pong dalawang kaharian. At ang kaharian pong ito ay mayroon pong isa pong tao, bata pa naman, at siya po'y napabilang doon po sa masamang hari. Lagi na siyang minumura kapag hindi nakakapagbigay ng kanyang mismong tax. Lagi na siyang inutusan. Sobrang lungkot at lagi nang umiiyak. Ako'y pagod na, ang lupit-lupit mo naman na hari ka. Lalo siyang pinarusahan kapag nagrereklamo. Hanggang ang sabi naman nung isang kaharian, umalis ka na dyan. Dito, ikaw'y pararangalan ko. Hindi kita parurusahan dito. Dito, ikaw ay iti-treasure ko. Kaso itong taong to natatakot, baka siya'y patayin o kaya'y lalo siyang saktan. Hanggang sa na-realize niya, oo nga naman, bakit napakabait niya na hari? Bakit itong hari ko ay sobrang niyang malupit? Hindi lang ako, kundi pati mga kasama ko. Ang sabi niya, sandali, bahala na. Lilipat ako doon sa isang kaharian. Mabait yung hari doon. Isang araw nagdesisyon siya. Ano man ang sasabihin ng hari ko, wala akong pakialam sa kanya. Lilipat ako. Lumipat ka agad. Paglipat doon, winelcome siya. Sabi niya, sa tanang buhay ko, ngayon lang ako kinantahan. At winelcome. Narinig pa naman na nakantay, welcome, welcome. Welcome to the family of God. Tapos pinakain siya. Tuwang-tuwa po siya. Sabi niya, ay, bakit ngayon lang ako nakalipat? Ang sarap pala dito sa kaharian ng isang haring mabait. Purihin ang Panginoon. Doon niya na-realize, sana noon pa ako
nagdesisyon. At hindi dapat ako natakot sa aking hari na yon. Dito pala sa kaharian ng kaliwanagan, dito walang agam-agam sa buhay, may kapanatagan ng buhay at mayroong ibayong pagtatagumpay. Say hallelujah! God delivered us from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Praise God! May nagawa ba yung cruel king? Wala na. Bakit? Wala siya magagawa. Gusto ko rin sabihin sa inyo lahat. Lahat ng nasa kadiliman, si Satanas ang hari doon. Wala siya magagawa kapag ikaw'y nagdesisyon pumunta sa liwanag. Pag ikaw ay nasa liwanag, hindi ka nakakapakapa. Pag ikinanati sa dilim, kakapakapa ka pa rin. Hindi mo alam ang patutunguhan mo. Kaya ang taong nagdesisyon na pupunta sa liwanag, siya ay mayroong clear direction at tiyak mayroon siyang magandang mararating. Shout hallelujah! Believers are citizens of His kingdom. Ephesians chapter 2, verse 19. You are no longer earthly citizen, but you are now heavenly citizen. We are called to live as an ambassadors. Hindi ka na tinatawag na ordinaryong tao. Ang tawag sa iyo ngayon ay ambassadors of Christ. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Ikaw po'y ambassador ni Kristo. Ikaw ay representative na ni Jesus. Kaya sa earthly church, they live with kingdom values. Ang ginawa ngayon ng mga nasa kaharian ng Panginoon, they have shared the kingdom values. Ano yung kingdom values? Sharing, praying, evangelizing. They share God's goodness, they keep praying for people, and they keep bringing people into God's kingdom. Kaya mga minamahal, bakit tayo na born again? May mga tao na dating nasa dilim, napunta sa liwanag, nahabag po sa atin na mga nasa dilim dati, at tayo pinasyaran nila, nakita natin ang liwanag, lumipat na tayo sa kaharian ng kaliwanagan. We belong now to the kingdom of God, na born again po tayo. So, as I close, live as kingdom representative. Ulit. Lakasan po natin. Live as kingdom representative. Apply. Live as kingdom representative. Wherever you go, in speech, in conduct, love, faith, and purity. Maging representative ka. Sa pananalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at kalinisan. Ito po ang belong to God's kingdom. In conclusion, to live for the kingdom means making His kingdom our priority. Maging priority mo si Lord. Living out His purpose of righteousness, peace, and joy. Ito po ang kailangan natin. Number 3, walking in the power of the Holy Spirit. Lumakad ka sa kapangyarihan ng Banal Espiritu Santo. At bilang mga mamamayan niya who represent Jesus on earth, ang kailangan mo, mamuhay ka ng magandang patutuo sa marami. Now, lahat ng belong to God's kingdom, tumayo po kayo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Ang Panginoon Diyos, ang kanyang kaharian, established forever and ever. Siya ang kailangan ng lahat ng tao. Siya ang lagi nating tatawagan. At siyang nangako, lagi kanyang sasamahan. Huwag kang matakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. At yan ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Shall we sing that song, I Believe in You? Glory and honor to the Creator. Creations bow down and worship Him. Lord God Almighty, receive all thanksgiving, for You alone deserve all praise. I believe in You, God of Abraham. I believe in You, You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now You are my light. Come on, believe in the God of Abraham. Sing this song. My heart's desire is to please You. My heart's desire is to honor You. Thank You for molding me by Your Spirit. I'll keep on trusting You alone. I believe in You, God of Abraham. I believe in You, You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now You are my light. I believe in You. Lord, I believe in You. Lord, I believe in You. Lord, I believe in You. Oh, I believe in You, God of Abraham. Open your mouth, sing it. I believe in You, You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now You are my light. I believe in You, You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now You are my light. From ashes to light, from past full of darkness, now You are my Jesus. Yumuko tayong lahat at pumikit. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa,
Ang kanyang kaharian ay nanatili magpakailan-kailanman. Now, then nagdesisyon ka na lumipat sa kaharian ng kaliwanagan, hindi ka na muli babalik sa madilim na kaharian. Give your life completely to the Lord. You belong to God's kingdom. Dedicate your life to the Lord. Hayaan mo na mamuhay ka na may magandang patutuo. Na siya ang priority mo. Na siya ang purpose ng buhay mo. Na siya ang kapangyarihan. And now ikaw isa sa kanyang mamamayan. Kung mayroon kayong pagdududa sa kanya, humingi kayo ng tawad. Kung kayo ay nagalinlangan, humingi kayo ng tawad. At anuman din ang kasalanan na inyong nagagawa, humingi kayo ng tawad. At huwag nang babalikan ang anumang kasalanan. Gusto ng Diyos na maranasan mo ang kasaganaan ng kaharian ng Diyos. Since siya ang hari, siya may hawak na lahat ng bagay at mamayari na lahat ng bagay, kaya kanyang i-bless nang higit pa sa iyong inaasahan. Sige, taas mo ang iyong kamay at sabihin mo ngayon, Lord Jesus, ikaw lang ang maghari sa buhay ko. Ikaw ang hari ng buhay ko. Itinatakwil ko si Satanas. Itinatakwil ko ang kaharian ng kadiliman. Lord, ikaw ang aking hari. Ang hari ng kaliwanagan. Ang hari ng buhay na nagbibigay ng buhay. Lord Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat kong pagkukulang. Linisin niyo ang buhay ko ng iyong banal na dugo. At sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap ko na ikaw lang ang Diyos ng buhay ko. Salamat po sa buhay na walang hanggan at sa karapatan maging anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lang mananalangin, ipatong mo ang iyong kanang kamay sa anumang bahagi ng katawan mo na may sakit. Magpipray ako. Lord, nakapatong po yung mga kamay nila sa katawan na mayroong problema, puso man, sa bituka man, Lord, bato man, o kaya'y sa leeg man, lungs, mata, buto, dugo, lahat ng uri ng sakit, maging sa atay, kidney, in Jesus' name, by the power of the Most High God, Creator of heavens and the earth, tinutunaw ko at pinapawi ang lahat ng uri ng sakit karamdaman sa lahat ng taong narito. Ngayon, inaalis ko kayong lubos sa kanilang mga buhay. Labas! In Jesus' name. Cancer, ulcer, lahat ng uri ng sakit. Ang tinig na ito, pakinggan mo, pinapawi kita, inaalis kita sa buhay ng lahat ng mga taong ito. In Jesus' name. Mag-isa lahat ng mga nanonood ngayon, sumasamba online. Inaalis ko ang sakit karamdaman ninyo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At ngayon, tanggapin nyo ang kagalingan. Ngayon, in Jesus' name. At pagpalain din ng Lord ang inyong mga kabuhayan. Sumagana ang buhay ninyo. Walang kahirapan. Lahat mabubuhay ng may kasaganaan. This is now my declaration. Walang pagkalugi sa negosyo.
lahat ng ninakaw ng dyablo, in Jesus' name, bumalik at ibabalik sa inyo ngayon. I declare now, all of this, walang J1 people na maghihirap. Lahat mabubuhay ng may kasaganaan. This is now my declaration. At lahat ng kamay, taas, and let that hands of yours, I release anointing over that hands now. Ipapatong nyo sa mga may sakit. Ang mga may sakit ay gagaling. I declare this now in Jesus' name. Lahat ng nananalig and belongs to God's kingdom, say, in Jesus' name, akin yun. Amen. And amen. Receive your blessings today. In Jesus' name. Kamayan mo ang 5 kapatid mo. You belong to God's kingdom. Sabihin mo. God bless you all.